Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga magigiting na kapulisan ng Pangasinan. Ako po ay lubos na bumabati sa inyo, taos pusong bumabati ng magandang hapon. So, narito po ako ngayon upang magbahagi ng salita ng Diyos, ano? At ito ay binigay sa aking puso para ibahagi sa inyo. So, inaanyayahan ko muna kayo na tayo ay manalangin. Panginoon, salamat Lord sa hapong ito. Salamat sa patuloy niyong pag-iingat sa amin at patuloy niyong pagbibigay ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ang inyong mga salita sa araw na to at sa mga makikinig sa aming mga magigiting na mga kapulisan ng Pangasinan. Tulungan mo sila, Lord, na ito ay pumasok sa kanilang puso at maisagawa nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming oras na gagamitin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang text po na i-discuss ko ngayong hapon ay matatagpuan po natin sa John 3:16 or Juan 3:16. So, ang sinasabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So, dito sa verse na ito, makikita natin yung Diyos. So, who is this God? So, this God is the greatest God. So, bakit siya yung greatest God? Because He is the supreme being. He is the creator of heaven and the earth. Siya yung lumikha sa'yo. Siya yung lumikha sa akin. Siya yung lumikha sa lahat ng nakikita natin dito sa daigdig. At walang tao, walang bagay na pwedeng lumikha sa atin, kundi yung Diyos na sinasabi ko. Bakit po? Kasi siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. He is all-powerful God. At hindi lang po siya powerful, He is omniscient God. So, meaning to say, kapag sinabing omniscient, alam niya ang lahat ng nangyayari sa atin. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang iniisip mo. Alam niya ang laman ng puso mo. So, meaning to say, alam niya ang nangyayari sa loob natin. Including our thinking. Including our mindset. So, itong Diyos na ito ay greatest God. Bakit greatest God? Kasi maraming Diyos na binabanggit sa Biblia. Pero itong Diyos na to, itong mga Diyos na to, ay mga peking Diyos. Pero itong nandito sa Biblia, nasa book ng John 3:16, this God is the true living God. At itong Diyos na to, itong greatest God na to, He is the greatest lover. So, malapit na po ang February, Kaya, pag pinag-usapan natin yung pag-ibig, walang tatalo sa pag-ibig ng Diyos. Because this love, this God, is a greatest lover. Bakit po natin masasabing greatest lover? Kasi sabi sa Romans 5:8, "But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Alam niyo po, sinasabi dun sa verse na yun, nung kahit tayo ay makasalanan pa lang, namatay si Kristo para sa atin. So, sino ba itong Kristo na to? Alam naman natin, na siya yung nag-iisang anak ng Diyos, na ibinigay sa atin para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. And this God, not only the greatest lover, but also the greatest giver. So, hamak nyo, nag-iisa-isang anak, the only begotten Son of God the Father, tapos ibibigay lang sa atin, para sa kabayaran ng kasalanan natin. Sinong tatay, ang magbibigay ng anak, nag-iisang anak, para pambayad ng kasalanan? So, ang Diyos lang po ang may kakayahang ibigay yung pinakamahalagang anak na meron siya. So, ako po ay meron ding anak, pero pag tinanong niyo ako, hindi ko kayang ibigay yung anak ko na nag-iisa, Kasi I love Him so much. Pero itong Diyos na to, kahit nag-iisa yung kanyang anak na si Jesus, ibinigay niya sa atin.
So, His only begotten Son, no other than the Lord Jesus Christ. So, this God, hindi lang siya mapagmahal, hindi lang siya greatest giver, but He is greatest provider. No? So, bakit ba niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Para pambayad ng kasalanan ng tao. At alam naman natin, para mabayaran ni Kristo ang kasalanan ng tao, is kailangan niyang mamatay sa cross ng Calvary. So that's why, because of the history, alam natin, kahit anong pananampalataya meron tayo, alam natin na si Kristo ay bumaba sa langit, pinanganak ng Birheng Maria, para ipako sa cross, At anong reason? Para bayaran yung ating mga kasalanan. And because of the finished work of Christ, salvation is provided. Alam niyo po, yung kaligtasan po ay napakahalaga po sa atin. At kaya pag pinag-usapan ang kaligtasan, walang religion na pwedeng magligtas sa atin. Walang anything or walang anumang bagay na pwedeng magligtas sa atin. Walang anumang membership na pwedeng magligtas sa atin. Walang any material things na pwedeng magligtas sa atin. So, sino lang yung pwedeng magligtas sa atin? Ang Panginoong Hesus. Because He is the greatest Savior. So, that's why ang Panginoong Hesus lang yung may kakayahang magligtas sa atin. He is able and willing to save us from eternal damnation. So, alam niyo po, nakakatakot yun, na dahil ang mga tao ay makasalanan, pupunta sila ng impyerno. Pero dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, kagandahang loob ng Diyos, so ibinigay ng Diyos Ama si Kristo para pambayad ng ating kasalanan. At walang sino man sa silong ng langit ang pwedeng magligtas. So, ang Panginoong Hesus lang. Sabi sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So, dito sa verse na to, nakikita natin dito na ang Panginoong Hesus lang, yung daan, yung katotohanan, at yung buhay. Walang pwedeng pumunta sa langit, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya alam mo po itong Diyos na to, bakit po sinabing He is the greatest God? Hindi lang siya yung Diyos na mapagmahal. At alam naman natin, ang Diyos, pag pinag-usapan yung kanyang pag-ibig, unconditional yon. Pag sinabing unconditional, wala siyang pinipili. Mayaman ka man, mahirap ka man, maitim ka man, maputi ka man, pogi ka man, maganda ka man, o ano man yung hitsura mo. Mahal ka ng Diyos. Yun yung reality, That's why this greatest God is the greatest lover. Na walang pwedeng pumantay sa kanyang pag-ibig. Kung yung pag-ibig natin, ito lang, mahal natin yung isang tao kapag maganda siya, mahal lang natin yung tao kapag may pera siya, mahal lang natin ang tao kapag gusto natin yung kanyang antas ng pamumuhay. So, meaning to say, kung tayo ay umiibig, merong kondisyon. Pero itong Diyos na sinasabi ko, that this greatest God is unconditional kung magmahal. So, kaya makikita natin dito sa verse na to, that this God, not only the greatest lover, but also the greatest giver. The greatest giver, His only begotten Son. Binigay niya sa atin. So, and this Jesus Christ, this begotten Son, kailangan mamatay sa cross ng Calvary. At yung finished work ni Jesus Christ doon sa Calvary, provided yung ating kapatawaran, provided yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Because merong isang Diyos na nagkatawang tao na magliligtas ng kasalanan ng sangkatauhan. So, kaya itong Diyos na to, ito yung Diyos na pinagkakatiwalaan ko. And hopefully, po, sa ating mga kapulisan, ito rin yung pagkatiwalaan nating Diyos. Dahil pag siya yung pinagkatiwalaan mo, hindi ka talo. Dahil kapag itong Diyos na ito ang pinagkatiwalaan mo, tutulungan ka niya.
Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. So, hindi lang po the greatest God, yung makikita natin dito sa John 3:16. Meron ditong greatest invitation. So, ano yung greatest invitation na meron dito? So, yung word po na whosoever is an invitation to believe in Jesus Christ. At sino yung ini-invite niya dito? No? So, yung mga tao sa mundo. Kahit ikaw ay Hudyo, kahit ikaw ay Griego, no? Pilipino ka man, Amerikano ka man, or sino ka man, ano man yung pagkatao mo, ini-invite ka ng Diyos, para maniwala kay Hesukristo. Okay, bakit po tayo kailangan magtiwala kay Hesukristo? Dahil tayo po ay makasalanan, no? Bakit niya tayo in-invite na magtiwala kay Kristo? Dahil tayo ay sinners. Sabi sa Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. No? So maliwanag doon na tayo ay makasalanan. Walang matuwid sa atin, wala kahit isa. And dahil tayo ay makasalanan, may kabayaran ang ating kasalanan. At anong kabayaran ng ating kasalanan? Kamatayan. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. No, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ba yung sinasabing kamatayan dito? Hindi po ito yung kamatayan na physical, Kasi pag namatay tayo physically, dumating yung time na namatay tayo physically. So, first death ang tawag doon. Pero merong binabanggit sa Biblia na second death. No, sabi sa Revelation chapter 20 verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, meaning to say, yung death na sinasabi dito is the second death, which is yung spiritual separation natin sa Diyos. So dahil tayo makasalanan, karapat dapat tayo sa impyerno. That's bad news, Pero hindi po nagtatapos yung verse dun sa bad news. Kaya po ako nandito para ipaliwanag sa inyo yung good news dito sa John 3:16. Lalo na dun sa Romans 6:23. Sabi doon, for the wages rather of sin is death, but the gift of God. Ito po yung good news, may regalo ang Diyos sa atin. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So meaning to say po, libre ang regalo ng Diyos ng kaligtasan. May kaligtasan na inaalok sa atin ng Panginoon. And God is inviting us, to receive this gift. And meron tayong choice. Hindi lang greatest invitation, meron tayong greatest choice. Dahil tayo ay may free will, create tayo ni God na hindi robot, kailangan nating pumili, doon sa kaligtasan inaalok sa atin ng Panginoon. So itong kaligtasan na ito ay libre lang po, galing sa Diyos. Based sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ano sabi sa Ephesians? It is by faith you have been saved. It is not from yourselves, it is the gift of God. So ang kaligtasan po ay libre na inaalok sa atin ng Panginoon. Not by works so that no one can boast. Hindi ito sa sariling gawa natin kung bakit tayo maliligtas. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Panginoon. So, meron tayong greatest choice, Tayo ang pipili, whether we will accept that gift or we reject that gift. So, nasa ating pagpili po kung gusto niyo pong tanggapin yung kaligtasan, yung kagandahang loob ng ating Panginoon. So, now kung tatanungin niyo po ako, paano ba tanggapin yung kaligtasan na inaalok sa atin ng Diyos? So, tatlong bagay, A, B, C. Letter A, accept that you are a sinner. Letter B, believe in the finished work of Christ at Calvary last 2,000 years ago. So, ano yung finished work of Christ at Calvary? Na ang Panginoong Hesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay, So, yun yung gospel na ipinapangaral ng mga pastor, na kailangan nating paniwalaan. Letter C, confess your sin before God. So, itong confession, kailangan nating pagsisihan yung ating kasalanan at tanggapin mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. So, ganun po, yung kaligtasan po ay libre
So, nasa sa atin po kung tatanggapin natin yung inaalok na kaligtasan ng ating Panginoon. Because our greatest choice today, will dictate your destination. So, number 4, there is the greatest destination. At ano yung destination na sinasabi ko? So, kasi merong heaven and hell. So, yun yung pwedeng destination natin. Kapag tinanggap mo yung libreng kaligtasan na yun, so you will automatically, goes to heaven or going to heaven. So, automatic pupunta ka ng langit kapag inaccept mo yung libreng kaligtasan na inaalok sa iyo ng Diyos. Bakit po sigurado na pupunta ka ng langit? Kasi eternal life yung tinanggap mo. Hindi naman siya temporary life. Diba? Sabi ng verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life or everlasting life. So ano yung tinanggap natin? Eternal life or everlasting life. So that's why kapag tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo yung kagandahang loob ng Panginoon, you are automatically bound to heaven. No? So yun yung greatest destination nyo. But ikaw ang pipili nun, kung gusto mong pumunta ng langit or hell. No? Kasi sabi ng verse, perish. So ibig sabihin, may napapahamak. Sino yung mga napapahamak? Yung nireject, yung gospel, yung kagandahang loob na inaalok sa kanya ng mga preacher, ng mga pastor na ginagamit ng Diyos. So, sa araw na to po, hopefully, kung meron po kayong mga katanungan, kung meron kayong per questions na kailangan nating laruhin, So, ako po ay matatagpuan lang sa Tumelden, Libsong East, Lingayen, So, ang pangalan po ng church namin is Vine and Branches Baptist Church, So, kung kayo ay may katanungan, you can visit me or you can message me or PM me Albukid sa Messenger account kung kayo po ay gusto pang lumalim at makakilala ng gusto sa Panginoon. So the first step para ikaw ay hindi magsisi someday, makilala mo ang Panginoon. Magkaroon ka ng personal relationship sa Panginoon. So by what? By receiving the free gift of salvation na inaalok sa iyo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na mapunta ka ng impyerno someday. Kaya nga narinig mo ang mensaheng ito, ito yung pag-ibig ng Diyos. Malapit na po yung February, So kung ikaw ay hindi nakakaranas ng pag-ibig sa mga mahal mo sa buhay, hindi ka nakakaranas ng pag-ibig mo sa asawa mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa mga anak mo, merong isang Diyos na umibig sa iyo. At kailanman ay hindi nagpapabaya sa iyo. Umiibig siya hindi dahil sa hitsura mo, umiibig siya dahil Diyos siya. Because yung pangalang Diyos, it connotes love. So yung Diyos na yon ay pag-ibig, na kailangan nating malaman ngayong araw na to. So ayun po yung message ng Panginoon na makikita natin, yung greatest in John 3:16. The greatest God, the greatest invitation, the greatest choice, and the greatest destination. So, mga minamahal kong kapulisan, so salamat po sa inyong pakikinig. Hopefully, makasama ko po ulit kayo sa mga susunod na araw ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po and God bless you all. Glory to God.